Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, marami nang nasisilayan sila Tandang Lauryo na mga nilalang na nakabulagta sa kanilang dinaraanan. Karamihan sa mga ito ay mga Gyarados at ang iba naman ay engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nakita ni Tandang Lauryo ang bakas ni Maestro Florante na siyang labis nilang ikinatuwa. Sa puntong yun, mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang paglalakad nang sa gayoy magawa nilang mahanap ang iilan nilang kasama na patuloy na nakikipaglaban sa buong lugar. Baliwala rin para sa pangkat ni Tandang Lauryo ang napakadilim na paligid sa kadahilan ng patuloy pa rin silang nananatili sa kaanyuan ng pagiging aswang. Maya-maya pa, bigla na lamang silang natigilan sa kanilang paglalakad nang masipat nila ang isang patag na lugar sa gubat na merong nagliliyab na apoy. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon nila nakita sila Maestro Florante at iilang mga albularyong nakikipaglaban sa pinakapinuno ng mga Bertudes at sa iba pang pinagkakatiwalaang tagasunod nito. Matapos nilang masilayan ang bagay na yon, hindi na sila nagsayang ng oras sa pagmamasid, bagkus ay mabilisan na nilang pinuntahan ang kanilang kasama nang sa gayoy magawa nila itong mabigyan ng tulong. Habang tumatakbo sila papalapit kay Maestro Florante, bigla namang nabaling ang atensyon ni Tandang Lauryo sa sigbing nakipag-isa sa kanya. Bigla na lamang niya itong narinig na nagwika ng, "Lauryo! Di lang tayo nandito sa lugar na to. Merong paparating. Isang demonyong nangingibabaw sa lahat ng uri ng mga ikran. Hindi lang siya bastang tagapamagitan, bagkus siya ay nag-iisang pundasyon ng bawat dugong nananalaytay sa iyong katawan." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtalikod ng buwan sa kalupaan. Halos matakpan na yun ng napakakapal na ulap na siya namang lalong nagpadilim sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga ni Tandang Lauryo ang kinaroroonan nila Maestro Florante upang makipag-isa sa pangkat nito. Pagsilay niya sa kanyang maestro, agad naman yung nagwika ng, "Mabuti't ligtas kayo, Lauryo. Masaya akong makita ka at ang iilan sa iyong pangkat. Salamat sa Diyos. Hindi kayo napahamak." Matapos nitong makapagsalita, agad namang lumapit sa kanya si Ibrahim at mabilisan siya nitong niyakap. Wala nang nagawa noon si Tandang Lauryo kung hindi ang hayaan na lamang ito sa kanyang ginagawa. Dahil sa pagdating noon ng pangkat nila Tandang Lauryo, agad namang iniutos ni Aslog na itigil na muna pansamantala ang pagsugod ng kanyang mga kasama. Ilang minuto din sila noong nagkatitigan upang pakiramdaman ang bawat panig. Sa pagkakatanda ni Tandang Lauryo, nasa 5 pa noon ang kasama ni Aslog na purong mga pinunong Bertudes. Wala din yung mga kasamang Gyarados na siyang labis naman niyang ipinagtaka. Maya-maya pa, bigla namang lumapit si Ibrahim sa kinaroroonan ni Maestro Florante nang masipat nito ang paglapit ng pinakapinunong Bertudes sa kanilang kinaroroonan. Kasama nito ang isang Bertudes na maaaring labis na pinagkakatiwalaan ni Aslog. Nang makalapit na ito sa kanilang kinaroroonan, agad naman itong sinalubong ni Maestro Florante at ni Tandang Lauryo. Matapos ang mga pangyayari, bigla namang tumitig si Aslog kay Tandang Lauryo ng napakasama habang nagwiwika ng, "Batid kong handa ka, Ikran, sa mga pangyayaring magaganap ngayong pangkasalukuyan. Binabati kita sapagkat nagawa mong mapaslang ang iilan sa aking mga kasama." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagngisi ni Tandang Lauryo habang sumasagot ng,
Huwag kang mag-alala, Aslog. Isusunod na kita. Matapos nitong sumagot, tumawa lang naman ang pinunong Bertudes habang mabilisang tumatalikod. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't agad namang napagtanto nila Maestro Florante na wala na yung balak makipag-usap sa kanilang pangkat. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang tumaas ang tensyon sa buong paligid dahil sa ginagawang paghahanda ng mga Bertudes. Ang iilan sa mga kasama noon ni Aslog, gumagawa na ng isang ritual upang tumawag ng mga halimaw na siyang galing pa sa mundo ng mga engkanto. Hindi naman yun pinahintulutan nila Tandang Lauryo, kung kaya't ninais na nilang sugurin ang mga ito ng buong puwersa. Sa pagsugod ng mga gabunan, sumunod na din ang mga albularyo nang sa gayoy magawa nila itong mabigyan ng tulong at depensa kung ito ay labis nilang kinakailangan. Dahil sa ginawa noon ng pangkat nila Maestro Florante, kung kaya't agad din namang ipinag-utos ni Aslog ang pagsalubong sa mga ito. Minuto lamang noon ang lumipas nang muli na namang sumiklab ang digmaan ng magkaibang panig. Lahat ng kanilang kakayahan noon ay walang sawa nilang ibinuhos, magawa lamang nilang magapi ang kanilang mga kalaban. Sa pagpapatuloy ng pagsiklab ng digmaan, mabilisan namang nilapitan ni Tandang Lauryo ang Bertudes na masyadong malapit sa pinuno ng mga ito. Yon ang una niyang nais kitilan ng buhay sa kadahilan ng alam niyang yon ang labis na ikagagalit ni Aslog. Paglalarawan niya sa kanang kamay nitong Bertudes, nakasuot yon ng isang baluting gawa sa bakal at natatakpan ng talukbong ang pagmumukha nito. Meron din itong sipat na daladala na tila ba na paglumaan na ng panahon. Matapos itong masilayan ni Tandang Lauryo, agad naman niya itong nilapitan habang maiging nag-iingat. Sila Maestro Florante naman noon, piniling kaharapin si Aslog na siyang pinuno ng kanilang kalaban. Sa muling pag-uumpisa ng digmaan, doon na nga nag-umpisang magtulong-tulong ang pangkat nila Tandang Lauryo laban sa mga Bertudes. Nang tuluyan na siyang makalapit sa kinaroroonan ng kanang kamay ni Aslog, mabilis na naman niya itong sinugod sa iba't ibang direksyon. Ginamitan niya ito ng ilusyong nagagawa ng mutya ng bahaghari nang sa gayoy magawa niyang maikubli ang kanyang eksaktong kinaroroonan. Habang patuloy niyang nililito ang nilalang, panay naman ang ginagawa niyang pagmamasid sa paligid upang masigurong walang makikialam sa kanilang duelo. Nang makahanap na siya ng perpektong pagkakataon para sumugod, agad naman niya itong ginawa ng walang pagdadalawang isip. Napansin niya kasing nananatiling nakatayo lamang ito na parabang kampante yung walang mangyayaring masama sa kanya. Paglapit ni Tandang Lauryo sa Bertudes, agad naman siyang napangisi habang mabilisang inilalapat ang kanyang kamay sa likod nito. Subalit nang malapit nang makahawak ang kanyang kamay sa nilalang, laking gulat na lamang niya nang biglang masipat niya ang paglitaw ng isang mata sa suot-suot nitong baluti. Pagsilay nito sa kanya, mabilis na namang umilag ang nilalang kahit hindi siya nito nagagawang matunugan. Matapos ang mga pangyayaring yon, halos naging palais pa naman para kay Tandang Lauryo ang mga kaganapan sa kadahilan ng ramdam na ramdam niya na hindi ang Bertudes ang gumalaw sa katawan nito. Sa muling pagsilay niya sa nilalang, napansin niyang nananatiling nakatayo lang naman yon ang kaswal habang hinihintay siya nitong tumayo. Nakapikit din ang mga mata ng Bertudes na parabang inaantok yon sa kanilang laban. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang pinagtangkaan ni Tandang Lauryo na sugurin ang nilalang
sa pagbabakasakaling magagawa na niya itong mahawakan. Sa oras kasi na mailapat ni Tandang Lauryo ang kanyang kamay sa nilalang, sigurado na siya ang magwawagi sa kanilang duelo. Maya-maya pa, muli na naman niyang inumpisahan ang kanyang pagsugod upang sunggaban ng nilalang. Pinagsanib na niya noon ang bisa ng mutya ng kuweba at bahaghari nang sa gayoy magawa siya nitong mabigyan ng matinding sabulag at pagkubli. Habang patuloy niyang iniikutan ang Bertudes, muli na naman niyang napansin ang pananatili nito sa kanyang kinatatayuan. Papungas-pungas din yon ang kanyang mga mata na parabang hindi ito nababahala. Dahil sa kanyang mga nakita, halos mag-angil na noon si Tandang Lauryo sa kadahilanang yon ang unang pagkakataon na meron siyang nakalabang hindi nagagawang seryosohin ang kanilang duelo. Tila ba mas mataas ang level nito sa kanya na siya namang labis niyang ikinagalit. Sa muling pagsunggab ng pinunong gabunan sa Bertudes, muli na naman niyang nasilayan ang paglitaw ng isang misteryosong mata at kasabay nito ang pag-ilag ng nilalang sa kanyang pagsunggab. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na napagtanto ni Tandang Lauryo na hindi ang Bertudes ang gumagalaw sa kanyang mismong katawan. Kung hindi siya nagkakamali, ang baluting suot-suot nito ang nagbibigay sa kanya ng kaligtasan laban sa kahit na anong uri ng pag-atake. Nang mapansin ng Bertudes ang pagtigil ni Tandang Lauryo sa kanyang ginagawa, agad naman itong iminulat ang kanyang mga mata habang nagwiwika ng, Siguro naman napapansin mong nagsasayang ka lang ng lakas sa iyong ginagawa. Kahit matulog pa ako ngayon, sigurado akong hindi mo ako magagawang matamaan. Hindi lang ako basta ka ng kamay ni Panginoong Aslog. Pakatandaan mo sana yan. kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagturo ng Bertudes kay Tandang Lauryo gamit-gamit ang kanyang sibat. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Tandang Lauryo nang masipat niya ang paglitawan ng mga mata na halos mapuno na ang baluti nitong suot-suot. Mabilisan din naman yung naglaho nang ibinalik na ng Bertudes ang kanyang sibat sa dati nitong kinalalagyan. Dahil sa mga pangyayari, tuluyan ang naunawaan ni Tandang Lauryo na walang silbi ang mga sabulag at ilusyon sa bago niyang katunggali. Sa puntong yon, mas lalo niya pang sineryoso ang kanilang duelo upang magawa niyang mapaslang ang Bertudes sa lalong madaling panahon. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais na niyang kumprontahin ang nilalang upang magawa niyang mapag-aralan ang kakayahan nito sa digmaan. Sa paglapit niya sa Bertudes, mabilisan naman niya itong pinaghahataw ng kanyang tabak upang magawa niyang matansya ang tangan-tangan nitong lakas. Panay naman ang pagsalag doon ng nilalang hanggang sa dumating ang puntong naglunsad na ito ng mga pang-opensang atake. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa bumibilis nitong sibat, wala na siyang nagawa kung hindi ang umatras pansamantala. Subalit, matapos niyang makakuha ng sapat na distansya sa nilalang, laking gulat na lamang niya nang masilaya niya ang humahaba nitong sibat. Kung hindi niya yon nailagan, maaaring sa puntong yon, nagtamo siya ng isang malubhang pinsala sa katawan. Dahil sa mga nangyari, mas lalo pang dumoble ang pag-iingat ni Tandang Lauryo sa kadahilanang doon niya napagtanto na hindi lang pala puro depensa ang kayang gawin ng nilalang. Nang masipat niya itong mabilisang sumusugod sa kanyang kinaroroonan, agad din naman niyang ginamit ang abilidad ng mutya ng kuweba upang maikubli ang kanyang katawan. Nang masipat ng Bertudes ang paglaho nito,
Mabilisan naman itong pinalitaw ang halos hindi mabilang na mga mata sa kanyang baluti upang hanapin si Tandang Lauryo. Pagtitig ng mga matang yon sa kanyang kinaroroonan, agad namang naglunsad ng pag-atake ang nilalang na halos naging imposible na para sa kanya na ito ay ilagan. Nang masipat niya kasi ang paglundag nito sa ere, doon niya nakita ang halos hindi mabilang na sibat na mabilisang bumabagsak sa kanyang kinaroroonan. Sa puntong yon, wala nang nagawa si Tandang Lauryo kung hindi ang salubungin ito at salagin sa pamamagitan ng kanyang tabak na tangan-tangan. Gumamit na din siya noon ng mga baging na nasa ilalim ng lupa upang magsilbi niyang pananggalang sa mga sibat na hindi niya magagawang masalag. Nang masipat naman ng Bertudes ang ginawa ni Tandang Lauryo, bigla naman itong napasigaw ng malakas habang nagwiwika ng, Hindi ka magagawang maprotektahan ng mga yan! kasabay ng pagwika ng Bertudes ay siya namang mabilisang pagliyab ng sibat nito na labis na ikinagulat ni Tandang Lauryo. Pagtarak ng mga sibat na yon sa mga baging na pumupulupot sa kanya, bigla naman itong lumiyab hanggang sa tuluyan na nitong napulbos ang mga baging na nilikha ni Tandang Lauryo. Matapos ang mga pangyayaring yon, wala nang nagawa si Tandang Lauryo kung hindi salagin ang mga sibat gamit-gamit ang kanyang nag-iisang tabak. Buong lakas niya itong isinalubong hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na siya nitong tinamaan sa kanyang buong katawan. Pagbagsak ng pinunong gabunan, mabilisan naman niyang inilapat ang kanyang mga palad sa lupa upang humigop ng mga esensyang magpapagaling sa kanyang mga natamong pinsala. Matapos itong masilayan ng Bertudes, mabilisan naman siya nitong nilapitan upang gawin ang kanyang mapangwasak na atake. Pagsipat ni Tandang Lauryo sa pagsugod ng Bertudes, agad naman siyang tumayo upang ipagpatuloy ang kanilang paglalaban. Paulit-ulit niyang sinalag ang mga malalakas nitong pag-atake na halos ikapurol na ng kanyang tabak na pinatalas ng mga buhay na salita. Ilang minuto pa ang lumipas, halos maghabol hininga na si Tandang Lauryo dahil sa mga nangyayari. Nararamdaman na din niya noon ang pamamaga ng kanyang mga kamay dahil sa paulit-ulit niyang pagsalag sa sibat ng Bertudes. Nagagawa naman itong pahilumin ni Tandang Lauryo sa pamamagitan ng patuloy niyang paghigop ng esensyang pumapalibot sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumigil sa pag-atake ang Bertudes nang masipat siya nitong labis ng nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Baliwala ang abilidad mo, Ikran, kung hindi mo ako magagawang tapatan. Tandaan mo, lahat ng kakayahan ng mga katulad nating nilalang ay merong hangganan. Darating din ang oras, hindi na magagawang makayanan ng iyong katawan na gamitin ang abilidad mong yan. Wika ng Bertudes. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, ninais niyang ipagsawalang bahala ang sinabi nito upang makapag-isip siya ng isang epektibong plano. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang sumugod ang Bertudes upang tapusin na ang kanilang duelo. Nang masipat naman ito ni Tandang Lauryo, agad naman niya itong sinalubong nang sa gayoy magawa niyang matapatan ang lakas nito. Sa muling pagbanggaan ng kanilang mga armas, doon na dahan-dahang nararamdaman ng pinunong gabunan ang pangingibabaw ng lakas ng kanyang kalaban. Nang masipat ni Tandang Lauryo ang muling pag-unday nito ng sibat, mabilisan naman niya itong sinalag ng kanyang buong lakas, subalit lingid sa kaalaman ni Tandang Lauryo na ang ginawa niyang pagsalag ay isang napakalaking pagkakamali. Paglapat ng tabak ni Tandang Lauryo sa sibat nito, agad naman niyang napansin ang pagkawala ng baluti ng Bertudes. Matapos niya itong masilayan,
Agad naman siyang natigilan nang maramdaman niya ang kung anong nilalang na dahan-dahang lumalapit sa kanyang likuran. Bago pa man ito magawang masilayan ni Tandang Lauryo, bigla na lamang siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman niya ang pagtagos ng isang napakatalas na bagay sa kanyang katawan. Kasabay ng pagtagos nito ay siya namang pagbulwak ng dugo sa kanyang lalamunan na siyang mabilisan niyang ikinahina. Pagbagsak ni Tandang Lauryo sa lupa, agad namang humalakhak ng napakalakas ang Bertudes habang patuloy siya nitong pinagmamasdan. Kahit anong gawing paghigop noon ni Tandang Lauryo ng esensya ng lupa, tila ba hindi na ito nakakatulong sa kanya upang paghilumin ang kanyang mga pinsalang natamo. Nararamdaman na din niya noon ang labis na pagkatakot ng sigbin na maaaring isang senyales na maging ito man ay wala nang magagawa para mapigilan ang nalalapit niyang kamatayan. Habang patuloy na lumalaban si Tandang Lauryo sa kanyang buhay, dali-dali naman siyang nilapitan ng iilang mga gabunan upang siya ay tulungan. Ang iilan sa mga ito ay sinugod ang kanyang kalaban nang sa gayoy magawa siyang mailayo ng iba pa nilang kasama sa lugar na kanilang pinaglalabanan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari sa lugar, kitang-kita na nila Maestro Florante ang mabilisang pagkatalo ng iilan sa kanilang mga kasama. Aminado naman kasi sila noon na hindi basta-basta ang mga demonyong kanilang kinakaharap. Kahit nga siya ay isang dalubhasang amumongon, hindi niya pa rin magagawang maipagkaila ang lakas na taglay ni Aslog. Sa pagpapatuloy ng digmaan, bigla namang nagulantang ang lahat ng nilalang na naroon nang makarinig sila ng isang pag-atungal ng kung anong hayop sa himpapawid. Ayon kay Tandang Lauryo na ang boses ng nilalang na yon ay parang isang sigaw ng mga kaluluwang pinapahirapan at pinapatay. Matapos nilang marinig ang ganoong uri ng tunog, bigla naman silang napatingin sa pinakagitna ng lugar na kanilang pinaglalabanan dahil sa paglapag ng isang misteryosong panauhin. Hindi nila gaanong nasisilayan ang wangis nito sa kadahilanang nababalot yon ng kadiliman. Meron din itong mahahabang pakpak na halos maikukumpara mo sa pakpak ng uwak. Kasabay ng paglitaw nito ay siya namang pagliyab ng dalawang sungay ng nilalang habang dahan-dahang tumatayo. Maestro! Si Pilo Carpio yan! Takot na sigaw ni Ibrahim nang masipat niya ang nilalang na bumaba sa lupa. Nang marinig ni Maestro Florante ang sinabi nito, pinili nilang manatili sa kanilang kinatatayuan habang maiging pinakikiramdaman ng buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang gumalaw ang nilalang na yon at kasabay nito ang pag-angil nila Aslog at ng iba pang Bertudes. Walang sabi-sabi, mabilisan nila itong sinugod ng buong lakas at tapang. Kitang-kita din nila Maestro Florante ang pagkabahala ng mga Bertudes dahil sa paglitaw ng demonyong namumuno sa lahat ng uri ng mga ikran. Paglapit ng Bertudes na tumalo kay Tandang Lauryo, mabilisan naman niya itong pinaulanan ng halos hindi mabilang na sibat na siyang nagawang masalag ni Pilo Carpio. Mukhang hindi yata kayo natuto sa mga nagdaan yung pagkatalo. Balita ko, pinapatay niyong lahat ng uri ng ikran para ko'y inyong mapaslang. Napaka-ambisyoso mo, Aslog! Kagaya ka ng iyong amang aking pinaglaruan. Wika ni Pilo Carpio
habang mabilisang binabali ang sibat na kanyang nasalag. Kasabay ng pagbali nito ay siya namang paglapit niya sa kanang kamay nitong Bertudes upang wasakin ang baluti nitong nagsisilbi niyang mahiwagang sandata. Segundo lang naman noon ang lumipas nang biglang tumagos ang matatalas na kuko ni Pilocarpio sa kanang kamay ng Bertudes ni Aslog. Panay pa ang pagpupumiglas nito, subalit hindi naglaon ay tuluyan na din yung nawala ng buhay. Matapos niya itong gawin, agad naman niyang pinugutan ng ulo ang lahat ng Bertudes na naroon sa paligid. Nang si Aslog na lang ang natira, wala na itong nagawa kung hindi ang mapaatras habang bakas sa kanyang muka ang labis na pagkabahala. Upang magawa niya noong makaligtas sa pinuno ng mga ikran, sinubukan niyang pabulaanan ang mga sinabi nito nang sa gayoy hindi siya nito tuluyang paslangin. Ngunit kahit anong pagpapaliwanag ang gawin niya sa harap ni Pilocarpio, bigo pa rin siyang mailihis ang galit nito. Tapos na ang kasinungalingan at paghahari mo, Aslog. Napagpasyahan na naming pangkat na ibaong ka na sa lupa at sa limot. Wika ni Pilocarpio matapos niyang marinig ang palusot ng pinunong Bertudes. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan niyang paglapit kay Aslog at walang pagdadalawang isip na ito ay sunugin sa pamamagitan lamang ng kanyang pagtitig. Nilamon din ng buo ni Pilocarpio ang bangkay nito nang sa gayoy magawa niyang maikulong ang kaluluwa ng pinunong Bertudes na naghasik ng salot sa buong San Remigio. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman siyang lumapit kay Tandang Lauryo upang kunin ang lahat ng abilidad ng mga mutya nitong nahigop. Pinahilom niya din ang natamong pinsala nito sa katawan, maging ang albularyong nalapatan ng sumpa ni Aslog. Matapos itong gawin ni Pilocarpio, agad naman siyang lumapit kay Maestro Florante at masayang nagpaalam. Tao siya noong nakikipag-usap sa mga albularyo nang sa gayoy magawa niyang maipakita ang kanyang pagrespeto. Dahil sa pangyayaring yon, labis namang ikinatuwa ni Maestro Florante ang ginawa ni Pilocarpio. Maestro Florante, hindi ba? Ipagpatuloy niyo lang ang pag-usad sa bundok na ito. Sa tuktok ng bahagi, meron akong nakitang isang tumpok ng kayamanan. Gamitin niyo yon upang muling makapag-umpisa ang inyong samahan. Wika ni Pilocarpio.